At kanyang ginawa ang ephod na ginto na kayang bughaw at kulay ube at pula at linong pinili. At kanilang pinukpok ang ginto na pinanipis na pahaba at pinutol na ginawang kawad na ginto upang itahi sa kayong bughaw at sa kulay ube at sa pula at sa lino na gawa ng biyasang manggagawa. Kanilang iginawa ng mga pangbalikat na nakakasugpong sa dalawang dulo ay nagkakasugpong. At ang mainam na pagkayaring pamigkis na nasa ibabaw ng ephod upang ibigkis ay kaputol at gaya ng pagkayari ng ephod na ginto. At kayang bughaw at kulay ube at pula, linong pinili, gaya ng inutos ng Panginoon kay Moses. At kanilang ginawa ang mga batong onyx na pinamutihan ng kalupkop na ginto na ayos ukit ng isang panatak ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel. At kanilang inilagay sa ibabaw ng pangbalikat ng ephod upang maging mga batong pinakaalaala sa ikagagaling ng mga anak ng Israel, gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang ginawa ang pektoral na gawa ng biyasang manggagawa, gaya ng pagkayari ng ephod na ginto at kayong bughaw, at kulay ube at pula at linong pinili. Parisukat, kanilang ginawang nakatiklob ang pektoral, isang dangkal ang luwang niyon pagka nakatiklop, at kinalupkupan ng 4 na hanay na sari-saring bato. Isang hanay ay sardio, topasyo, at karbungko na siyang unang hanay. At ang ikalawang hanay ay isang esmeralda, isang sapiro at isang diamante. At ang ikatlong hanay ay isang hasinto, isang agata at ametista. At ang ika-4 na hanay ay isang berilo, isang onyx at isang haspe na mga natatakpan ng mga pamuting ginto sa kanilang mga pagkakalupkop. At ang mga bato ay ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel. 12 ayon sa kanilang mga pangalan. Naayos ukit ng isang panatak. Bawat isa ay ayon sa kanyang pangalan na ukol sa 12 lipi. At kanilang iginawa ang pektoral na mga tanikalang parang trintas na ayos, pinili na taganas na ginto. At sila'y gumawa ng 2 pangkalupkop na ginto at ng 2 singsing na ginto, at inilagay ang 2 singsing sa 2 dulo ng pektoral, at kanilang ikinabit ang 2 tanikalang pinili na ginto sa 2 singsing sa mga sulok ng pektoral. At ang ibang 2 dulo ng
tanikalang ayos tanikalang ayos singsing ay kanilang ikinabit sa dalawang pangkulupkop at mga ikinabit sa mga pangbalikat na ephod sa dakong harapan niyaon. At sila'y gumawa ng ibang dalawang singsing na ginto at mga inilagay sa dalawang sulok ng pektoral sa gilid niyaon na nasa dakong kabaligtaran ng ephod. At sila'y gumawa ng dalawang singsing na ginto at mga ikinabit sa dalawang pangbalikat ng ephod sa dakong ibaba sa may harapan na malapit sa pagkakasugpong sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng ephod. At kanilang itinali ang pektoral sa pamamagitan ng singsing sa mga singsing ng ephod ng isang panaling bughaw upang mamalagi sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng ephod, gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises. At kanilang ginawa ang balabal ng ephod na yari ng mga habi na taganas na bughaw, at ang butas ng balabal ay nasa gitna niyon na gaya ng leeg ng isang koselete na may isang uriang tinahi sa palibot ng pinakaleeg upang huwag mapunit. At kanilang ginawan ang mga ribete ng balabal ng mga granadang kayang bughaw at kulay ube at pula at linong pinili. At sila'y gumawa ng mga kampanilyan taganas na ginto at inilagay ang mga kampanilya sa pagitan ng mga granada sa ibabaw ng ribete ng balabal sa palibot sa pagitan ng mga granada. Isang kampanilya at isang granada, isang kampanilya at isang granada sa ibabaw ng ribete ng balabal sa palibot upang ipangasiwa gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises. At kanilang ginawa ang mga tunika na lino na yaring hinabi para kay Aaron at sa kanilang mga anak. At ang mitra na lino at ang mga mainam na tiara na lino at ang mga salawal na lino na kayong pinili na lino. At ang bigkis na linong pinili at kayong bughaw at kulay ube at pula na gaya o nagawa ng mangbuborda gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises. At kanilang ginawa ang lamina ng banal na korona na taganas na ginto at sinulatan ng isang titik na ayos ukit ng isang panatak banal sa Panginoon. At kanilang tinalian ng isang panaling bughaw upang ilapat sa ibabaw ng mitra gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises. Gayon natapos ang buong gawa sa tabernakulo ng kapisanan at ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa buong inutos ng Panginoon kay Moises. Gayon ginawa nila. At kinadilala ang tabernakulo kay Moises, ang tolda at ang lahat ng mga kasangkapan niyon, ang mga kawit, mga tabla, mga barakilan, at ang mga haligi at ang mga tungtungan. At ang takip ng mga balat ng mga tupa at tinina sa pula at ang takip sa balat ng mga poka at ang lambong ng tabig, ang kaba ng patotoo at ang mga pinggan niyaon at ang luklukan ng awa, ang dulang, lahat ng mga sisidang niyaon at ang tinapay na handog, ang dalisay na kandelero, ang mga ilawan niyaon, ang mga ilawan na inayos at ang lahat ng mga sisidang niyaon at ang langis ng pangilawan at ang damba ng ginto at ang langis ng pampahid, ang mabangong kamangyan at ang tabing na gamit sa pintuan ng tolda. Ang damba ng tanso at ang pinakasalang tanso, ang pingga at ang lahat ng mga sisidang niyon, ang hugasan at ang mga tungtungan, ang mga tabing ng looban, ang mga haligi at ang mga tungtungan at ang tabing na pangpinto ang daan ng looban, ang mga panali at mga tulos at lahat ng mga kasangkapan sa
paglilingkod sa tabernakulo na gamit sa tabernakulo ng kapisanan, ang mainam na pagkayaring kasuotan na gamit sa pangangasiwa sa dakong banal, at ang mga banal na kasuotan para kay Aaron na saserdote at ang mga kasuotan ng kanyang mga anak upang mga siwa sa katungkulang saserdote. Ayon sa lahat na inutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon ginawa ng anak ni Israel ang lahat ng gawa. At nakita ni Moises ang lahat ng gawain at narito, kanilang nagawa na kung paanong inutos ng Panginoon ay gayon nila ginawa at pinagbabasbasan ni Moises. So makikita natin po dito, mga minamahal, yung sa bawat senaryo po nung pinagawa ng Panginoon, ay makikita natin yung tinatawag na obedience ng Israel, na kanila pong ginagawa ang lahat ng sinabi ng Diyos. Makikita po natin na yung every detail na mga salita ng Panginoon ay ito po yung kanilang ginagawa. Hindi po sila gumagawa ng sarili nila. Po. At nakita po natin kung gaano po sa lahat ng aspeto po doon sa tabernakulo, ito yung kanilang ginagawa. May kinalaman sa ganitong bagay, sa panukat, sa kulay, sa lahat ng bagay, mga kapatid. So kung titignan natin, bilang pong mga Kristiyano at mananampalataya, ay pinakikilala sa atin ng Panginoon ang kahalagahan po ng pagsunod sa Panginoon. Nakita natin kung gaano po kahalaga yung every detail na sundin natin kung ano yung mga inutos po ng Panginoon. No po, kasi napakahalaga po talaga ng tinatawag natin na pagsunod. No po, kung ano yung sinabi ng Diyos sa atin, iyon po yung gawin natin. No po, kung ano yung sinabi ng Panginoon na kulay or ganito, yung mga detalye na sinabi ng Panginoon, ito po yung gawin natin. No po, at nais ko po nga isang bagay na nag-strike po sa akin dito, yung sabi po dito sa verse 42, verse 42, ayon sa lahat na inutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon ginawa ng anak ni Israel ang lahat ng gawa. So mapapansin po natin po. So sa ganang akin po, ang isa sa reflection ko dito ay ang kahalagahan ng pagsunod sa mga sinabi ng Panginoon. Sa lahat ng detalye ay dapat gawin po natin. Nang sa ganun, hindi po tayo magkakamali. Sapagkat ang pagsunod sa Panginoon kailanman ay hindi maling gawain. So yun lang po yung aking reflection, Pastor. Okay, salamat ng marami, Pastor Sam. Mayroon pa ho bang gusto magsalita, mga kapatid? Mag-reflect ito po sa binasang talata o kapitulo ng Exodo, kapitulo 39. Sige po, pwede po kayong mag-reflect. Meron ho ba? Marlon, pwede ako. Sige po, Brother Melvin. God, first morning po sa ating lahat. Ayan, First morning. Tama, isang yun ang pinaka-main rito. Nakita ko din yung pagsunod, po. Isa sa napakagandang tinuturo dito sa atin sa lesson, yung pagsunod sa mga utos ng Panginoon ay magbubunga ng napakagandang resulta kagaya ng ginawa nila, po. So kung napansin nga natin sa lahat ng inuutos, sa lahat ng ginawa nila, nakasulat doon, gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises, doon nila ginawa, po. Sa isa pang nakita ko yung mga kasuotan
yung special na kasuotan ng mga pare, ano po, na kung saan ay sa panahon yan ay isusuot nila sa pagsamba, simbolo ng paggalang sa Diyos, ano po, sa kanilang pagsamba. Sa panahon natin dapat ganoon din, ano, sa ating mga kasuotan sa iglesia sa pagsamba. Dapat ay maayos yung ating pananamit dahil ito ay pagsamba. At pag may paggalang sa Panginoon, ano, hindi yung kung ano yung suot mo sa punta ka sa party, ganoon din yung suot mo sa pagsamba. At pangatlo, nakita ko yung sa huli at sinuri ni Moises yung kanilang mga ginawa. So sa atin din naman, kapag ang ating mga ginawa ay sinusuri din niya ng Panginoon, ano, at lalo na sa huli. At kapag tayo ay hindi sumunod sa kanyang iniutos, tayo ay may kaparusahan, at sa kapag naman tayo sumunod, tayo ay may gantimpala, na po. Isa pa pala doon sa nakalimutan ko, yung kapag ginawa natin yung gawain, ginawa ng mga tao yung ginawa ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises, hindi sa kanilang gusto, ano po, hindi sa gusto ng mga tao. Ay sa atin minsan ganun, no? May inuutos na yung Panginoon pero sinusunod naman natin yung gusto natin. Kasi nagdadahilan tayo, naunawaan naman ng Panginoon yan. Mapagmahal ng Panginoon, mapagpatawad, papatawarin naman niya. So yan, ang likas ng tao ay minsan mas marunong pa tayo sa nag-utos. Ano po? So mas maganda ay sumunod tayo, dahil kapag tayo sumusunod, kagaya ng mga ginawa nila dito sa paggawa nila ng kasuotan, maganda ang kinalabasan dahil sumunod sila ayon sa utos ng Panginoon. Yun lang po, Pastor Marlon. Salamat po. Pastor Marlon. Sige, Pastor Pastor Henry. Sige, Pastor Henry. Happy God first morning po sa ating lahat. God first morning. I wonder, itong sa part ni Moses, Pastor, di ba ang lahat ng instruction na yan ay binigay ng Panginoon sa Mount Sinai? Di ba? Ang dito lang ako na-amaze doon sa part ni Moses nang tanggapin itong mga instruction na ito. Meron ba siyang tape recorder na para itong lahat ng detalyeng ito ay ma-record niya para hindi niya makalimutan? Detalye. Di ba? Wala namang cellphone nun para walang gadget. Katulad Notepad, natin ngayon. Pastor. Ano, Brother Edmond? Wala pang notepad, Pastor. Wala pa nga eh. Wala pa nga. Di ba? Dito lang ako, simula noong una na tawagin ng Panginoon si Moses na pinaakyat niya sa bundok. Lahat ng instruction. Ultimong sinusuot ng mga priest ay nakadetalye. At pati na yung pagkayari ng tabernakulo, lahat ng mga kasangkapan, nakadetalye. Pero ito lang nakaka-amaze na yung na-retain sa isipan ni Moses yung lahat ng ito. Perfectly na-obey niya. Di ba? Kasi bago mo ma-obey yung obedience na ginawa niya, dapat pinakinggan niya muna . So, anong ibig sabihin, anong kwan natin dito ngayon sa atin? Minsan kasi yung ating pakikinig ay hindi masyadong kaya, pero amaze ako talaga doon kay Moses, talagang inspired by the Holy Spirit na walang imposible sa Panginoon, sa banal na Espiritu, na ma-impress niya sa atin yung lahat ng mga detalye, mga prinsipyo, kautusan ng Panginoon para masunod natin. As long as na we listen attentively and yung tayo talaga ay inspired by the Holy Spirit. Salamat po, yun lamang po. Salamat, Pastor. Kaganda ng iyong nakita doon. Talagang siguro ang nakita ko doon ay yung
yung memory ni Moses ay ganong katalas. Tsaka yung kanyang, yung sincerity niya doon sa pakikinig niya sa Panginoon. Kaya lahat ay natandaan. Buti yung Ten Commandments nakasulat. Pero yung paggawa doon sa templo, sa yung mga gamit dito, detalyado na pinagawa niya. Tsaka dito, yung nakita ko, yung pong pagkagawa ng meticulosong paggawa noong sa loob ng templo, pagiging templo, ay ito yung nagpapakita na total obedience sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng instruction ng Panginoon, sinunod nila. Tayo naman bilang mananampalataya, dapat ay lahat ng instruction ng Panginoon ay kung paanong pagkagawa. Ito'y meticuloso yung pagkagawa. Meticuloso din yung pagsunod natin sa kanyang kalooban. Kasi, Isa pa, Pastor. sige Pastor. Isa pa yung na ano ko simula nung itong journey nila sa wilderness. Di ba yung ginamit na kahoy ay akasya? Mm. Di ba? Ibig sabihin, itong kahoy na ito mula sa Egypt, dala-dala nila. Wala namang acacia tree na pinutol nila sa wilderness eh. Nasa ilang sila. Nasa ilang sila eh. Pero yung mga ginamit, yung mga tela, di ba? May ginamit silang tela, yung pagkayari ng ng tabing. Yeah. Ibig sabihin, dala-dala nila mula sa Egypt. Lahat ng ito, mga ginto, yan, kahoy, tela, na ginawa yung tabernakulo, ay lahat ng ito ay galing sa Egypt. Wala sa wilderness. No? Hindi rin nila siguro alam. Maaaring dinala nila yon, anong reason, pero hindi nila alam na ito pala ay gagamitin para sa tabernakulo ng Panginoon. Thank you. Okay. Salamat, Pastor, sa iyong reflection. Sabi ni Pastor Ernie, we should offer our best to God, our best time, effort, attitude, and excellence. It deserves not leftovers, but priority. Okay, mayroon pa bang gustong mag-reflect? Isa na lang. Mayroon pang gusto dyan bago tayo tumako po sa ating lest we forget. Pastor, take away lang. Sige. May God first morning po. Dito rin naipakita rin sa atin na lahat tayo ay mahalaga, no? Hindi lang si Moises, hindi lang si Aaron, hindi lang si Bezalel. So lahat po ay mahalaga, pati yung mga nagtahi. Kasi 'di ba yung mga nagpanday, mga mahalagang mga ginto, diamante, tipo ba? So lahat ng mga manggagawa na gumawa ng tabernakulo ay lahat sila ay may mga bahagi. So gaya rin po natin, no? Hindi man ika nga malalaki yung ating mga posisyon o hindi man tayo palagi nare-recognize, pero lahat po tayo sa gawain ng Panginoon ay mahalaga. Pati po yung ating po mga dinadala, ipinagkakaloob at ibinibigay para po sa gawain ng Panginoon. Kung inyo pong naiisip na maliit lang yan o malaki, yung nga pong sinusulong po natin, no, na think local to global, no, local. Malayo po ang nararating ng mga ipinagkakaloob at ibinabalik po natin. So tayo pong lahat ay mahalaga sa gawain. Salamat po. Okay, thank you. At bigay po natin umabot si Pastor Nelvin. Sige, Pastor Nelvin. God first morning po sa inyo pong lahat. So dito po sa Exodus 39, yung aking pong reflection dito. Yung doon naman sa priestly garments. So, makikita po natin dito sa Exodus 39, yung mga ginamit sa yung ephod niya, yung breastplate, yung robe, yung tunic, yung turban, and yung sash ay talagang sakto doon sa inutos ng Panginoong Diyos kung ano ang
kanilang gagawin at ginawa nila ito. At napakagandang tignan noong priest, mga kapatid. Yung aking reflection dito, yung as a remnant church, tayo rin po ay tinawag ng ating Panginoon na distinct, consecrated, at dala-dala natin yung message po ng righteousness ng ating pong Panginoong Jesus. Na dapat bilang isang mananampalataya, isang remnant church, no? Kabahagi sa remnant church, ay dapat tayo ay hiwalay din, no? Special din tayo. Ibig sabihin, yung ating pong buhay nagre-reflect po ng kabanalan ng misyon na galing sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong na lamang nakikita ba ng mga tao ngayon na nakapaligid sa atin na yung ating karakter ay talaga bang set apart for God's purpose? Yan yung pinakamagandang katanungan ngayon. At nawa, ang ating dalangin, yung po ating mga karakter, yung ating mga ginagawa, makitaan na talagang set apart tayo. Katulad ng priest na ito, no, na special. No, makita ng mga tao yung ating misyon ng ating Panginoong Diyos. God bless po sa inyo pong lahat. Amen. Okay, salamat po ng marami sa inyong mga reflection. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong bago po tayo dumako doon sa ating Lest We Forget, sabi po ni Brother Dan Cruz, tunay pong sa kapangyarihan ng Panginoon at sa gabay ng Banal na Espiritu ay walang imposible. Okay, salamat po sa inyong lahat na nagbigay po ng inyong reflection. Bigay po natin uli ngayon kay Pastor Sam yung pagkakataon upang basahin po yung Lest We Forget. Okay po. So, ang pamagat po ng ating Lest We Forget ay buhay para sa misyon sa ibang bansa. Ayon po sa awit 22-27, maalaala ng lahat ng mga dulo ng lupa at sa Panginoon ay manunumbalik sila. Permanenteng binago ng kontak mula sa Switzerland ang Adventismo. Ang mga tao ay dati kontra sa pagmimisyon sa ibang bansa ay hindi katagalang natagpuan ang kanilang sarili sa landas ng nadadalhin sila kalaunan sa mga hangganan ng lupa. Bagaman, nabigo si Erzberger na dumating sa tamang panahon para sa pagpupulong ng General Conference, puno ng kahulugan ang mga implikasyon ng kaniyang pagdating. Binuo sa sesyon ang Seventh-day Adventist Missionary Society. Ang layo ng samahang ito ayon sa pagkakabasa sa aksyon na bumuo dito ay ang magpadala ng mga katotohanan ng mensahe ng ikatlong anghel sa mga lupain sa ibang bansa at sa malalayong bahagi ng sarili nating bansa sa pamamagitan ng mga misyonero, babasahin, aklat, polyeto at iba pa sa pagpapakilala sa resolusyon. Binigyang pansin ni James White na tumatanggap ang iglesia halos araw-araw ng pakiusap na magpadala ng mga lathalain sa ibang mga lupain. Makalipas ang ilang buwan, kinilala ni Andrews ang kabutihan ng Diyos sa gawain ni Chichowski. At noong 1871, pinagbotohan ng General Conference na gawin ang ating magagawa upang tumulong sa pagpapakalat ng katotohanan sa mga bansa ng Europa. Samantalang ginampanan ni Ellen White ang kanyang bahagi upang palakasin ang gawaing misyonero ng Iglesia, noong Disyembre 1871, nagkaroon siya ng pangitain na ipinakita sa kanya na ang mga Seventh-day Adventist ay may mga katotohanan na napakahalaga na susubok sa sanlibutan. Kaya dapat pagsikapan ng mga kabataang Adventista na sanayin ang kanilang mga sarili sa ibang wika upang magamit sila ng Diyos bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng kanyang nagliligtas na katotohanan sa mga nasa ibang bansa.
Hindi lamang dapat na ipadala ng denominasyon ang kanilang mga babasahin sa ibang mga bayan, kundi pati na rin ang buhay o buhay ng mga ngaral, ang mga misyonero. Idiniin niya ay kailangan upang humayo sa ibang mga bansa upang ipangaral ang katotohanan. Ang mensahe ng babala ay dapat na magtungo sa lahat ng mga bansa upang ang liwanag ng katotohanan ay sumubok sa kanila. Hindi tayo dapat nag-aaksaya maski isang sandali. Isinulat niya, kung naging pabaya tayo sa bagay na ito, panahon na maging masikap upang tubusin ang kapanahunan. Baka ang dugo ng mga kaluluwa ay matagpuan sa ating kasuotan. Magiging kaakibat nito ang malaking paggastos. Ngunit hindi dapat mapigil ng gastusin ang pagganap sa gawain ito. Muling nabago ang Adventismo. Ngayon ay sangkot ang pagbubukas ng kanilang mga paningin sa misyon. Ang Diyos na laging gumagabay sa kanyang bayan ay inalalayan pa rin sila sa bawat hakbang. So makikita natin mga minamahal kung gaano po ipinakita ng Diyos sa atin pong mga pioneer ang halaga ng pagmisyon. Sabi nga po dito sa unang bahagi, noon hindi nila nakikita yung halaga ng pagmisyon. Ninanais nila na ang pagmisyon ay doon lamang sa lugar ng North American Division, hindi po ako nagkakamali. Pero apatid po natin ang atin pong yung atin pong history na ang unang misyonero po ng Seventh-day Adventist na si Andrews ay sa pamamagitan po noon nakita kung gaano kahalaga ang pagmisyon. At sa gayon, mapapansin natin po dito mga kapatid, ay pinakilala dito yung mga kabataan. Yung mga kabataan na nararapat na kung saan ay sanayin sa pagmimisyon. Yung ating mga kabataan, sabi nga po ni Mrs. White sa Message to Young People, dapat sila ay sinasanay sa gawain ng Panginoon. Karamihan sa mga kabataan po natin ngayon ay iba ang sinasanay. So ang ating iglesia ay isang napakalaking impluwensya sa ating pong mga kabataan. Kung dapat sila sanayin sa gawain, makita ng mga kabataan natin, mga kapatid, ang halaga ng pagmisyon. Kung gaano kahalaga na makisangkot sa gawain ng Diyos. Pangalawang bagay na ipinakilala yung aking nakita dito, yung sinasabi po dito yung huwag tayong maging pabaya. Minsan sa pagmimisyon, ang unang iniisip po ay bago po magkaroon siguro ng COP is yung tinatawag na wala tayong budget para sa pagmimisyon. Wala tayong budget para sa pangangaral. Pero sabi po dito, maging kaakibat ito, bagaman sa atin pong pagmimisyon ay talagang nandoon, kaakibat talaga yung gastos. Pero sabi ni Mrs. White, hindi dapat mapigil ng gastusin ang pagganap sa gawain ito. So, kung noon ipinakita na ni Mrs. White, kung pinakita ng Panginoon sa panahon nila Mrs. White kung gaano kahalaga na bagaman may gastusin, may gastusin sa gawain, maaaring ganun din po sa panahon natin. Kung hindi mapipigil mga kapatid, hindi dapat mapigilan ang pagmimisyon ng salapi. Kung hindi porket walang budget, wala nang misyon. Kundi dapat mas pinakikita nga po sa atin na ang pagmimisyon ay kaakibat po nito, kagaya po nung nabanggit natin kanina, is
dapat nandun yung willingness natin, mga kapatid. Kasabay ng pagmisyon ay yung bulsa. Na po. Gusto natin matapos ang gawain ng Panginoon, huwag nating hahayaan na dahil sa tinatawag na budget, hindi po tayo makakapag-mission. Kaya mga kapatid, ipinakikilala sa atin ng Panginoon, sa ganang akin po, ay makita natin ang halaga ng pagmisyon. Salamat sa Panginoon kasi tinutulungan niya po tayo na makita ang halaga nito. Pangalawang bagay is yung ating pong mga kabataan. Makita nila ang halaga ng pagmisyon, paglilingkod sa Panginoon, na masarap, na masaya ang paglilingkod sa Panginoon. At ang ikatlong bagay po is yung hindi dapat may pipigilan. Hindi dapat mapipigil ng gastusin ang pagganap sa gawain ng Panginoon. So tayo po ay manalangin, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Let's pray. O dakila at makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagmisyon. Tinawag ninyo kami upang ipangaral lang inyong mga banal at nagliligtas na mga salita. Panginoon, ngayong umagang ito, tulungan niyo po kami na sa aming mga buhay ay mas lalo naming makita ang ganda ng pakikibahagi sa pagmimisyon, o Diyos. Makita namin ang kasiyahan sa pagmimisyon na kahit ang aming mga kabataan sa iglesia ay maiimpluwensyan at magiging kasayahan ang paglilingkod sa inyo. Panginoon, sa gitna ng aming pong paglilingkod, tulungan niyo po kami na maibigay ang aming pinaka-the best para sa inyo, O Diyos. Nakaakibat po nito ang mga gastusin. Alam namin, Panginoon, na sa aming pagmimisyon ay kinakailangan namin ang mga pinansyal na bagay. Pero alam namin at batid namin, Panginoon, na kayo po ang nagsusupply nito. Nawa ay bilang naghihintay sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus, makita namin ang halagahan ng pagbabahagi ng iyong mga salita. Sa ganon, dumating ang aming Panginoon, aming maririnig ang mga salita na mabuti at tapat na alipin. Panginoon, tulungan mo kami maging tapat sa aming pong pagmimisyon. Maging tapat kami sa lahat ng mga bagay alang-alang sa inyong pong pangalan, upang ang aming buhay ay maging kapurihan ng aming Diyos. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor Tao. Video po tayo ngayon. Story ng SDA Church. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The
Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, tayo po ngayon dadako sa testimony. Dalawa pong magte-testimony. Una po si Brother Melvin, tapos ay si Pastor Alex. Unahin na po natin si Brother Melvin. Sige po. Brother Melvin, kayo na po. Ako pala yung magte-testimony, ano po. Hindi ko na tignan yung schedule. Ako ba yun? Baka ibang Melvin yun, ha? Oh, bro. Ako. Hindi mo ako sinabihan, bro. Lagot ka, ikaw may kasalanan. Confirm. Ikaw may Ay, kasalanan. sinabi kita. Sige, sige po. Ang aking testimony, ano po? Ano nga ba yung aking testimony? So, unang-una, kagaya ng sinasabi ng karamihan, ang tao ay nasanay sa tithes, sa tithes lang muna. Ngunit yung aking tawag dito, yung aking nakasanayan ay nung ako yung malaki pa yung aking kinikita, hindi naman tapat yung tithes ko kasi andun ako sa punto ng panghihinayang. Ako yung talaga nanghihinayang kapag malaki. Pero mo, lalagay ka ng 10,000 na tithes every month. Ano po, doon ako nanghihinayang. Kasi nga hindi ko naunawaan itong tunay na katiwala. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon sa pamagitan ng programa na ito. Ay natutunan ko yung pagiging isang tunay at tapat na katiwala. Ano po? Tunay at tapat na katiwala. So, yan, marami tayong experience, marami akong naikwento na dito, marami akong naging testimony na dito na patotoo kung paano kapag pala tayo ay naunawaan natin ito, talagang maraming mababago sa buhay natin. Una-una na yung karakter, Una yung karakter, mawawala yung iyong pagiging madamot, mawawala yung iyong panghihinayang, mawawala lahat yan at yung puso mapupunta sa gawain, magiging ka sa gawain, magiging active ka sa church, magiging active ka at maraming magiging mababago sa iyong buhay, sabi ko nga dati nung hindi pa ako naunawaan itong pagiging tapat na katiwala, ako yung number 1 na makakontra dyan sa stewardship. Number 1 ako dyan. Pero ngayon, isa na akong taga-suporta at gusto ko rin yung maranasan ng iba. Yung mga naranasan ko rin na kagandahan dito sa
sa pagiging tapat na katiwala na po. At nung nagsimula akong mag COP, ano na kagad, 10% na kagad ang sinimulan ko. Doon ngayon sa palayan, nung nag-request ng yung tarpaulin na sinusulatan, pipirmahan ng commitment yan, commitment. Sabi ko nga nung panahon na commitment na yun, hindi nga ako nagsulat doon Hindi ako nagsulat doon kasi sabi ko, ako unawa ko lang nito. Nag-iisip ako paano ako magde-decide na kung ilang percent yung commit sa Panginoon. Umi-exit ako sa commitment na yun. Nag-CR ako, nagdahilan ako nag-CR ako. Nung pagbalik ko galing sa CR, nakita ko si Mrs. na doon sa harapan, nagsusulat siya doon sa board. Tinignan ko, lumapit ako. Ilagay niya 10%. Tapos ako yung napangiti. So yan, yun ang nag-push sa akin na buti pa siya mas nawalawaan niya kaysa sa akin, sabi kong ganun. So doon na nagsimula na ginampan na namin yung pangako niya na 10% commit. Ginampan na namin. Noong una ay sabi ko, kakayanin ba natin to? Pero pagka pala nagtiwala ka sa Panginoon, kakayanin mo, Kakayanin mo. Nung panahon na ako ay may trabaho pa, malaki pa yung sahod ko. Okay naman yung buhay namin, sabi ko nga, Pero alam nyo, isang testimony sabi ni Mrs. Sa kanya ko rin narinig, parang mas maganda pa yung buhay natin ngayon kaysa dati. Ngayon, madali tayo nakakabili ng mga kailangan natin. Dati, pag nandito kasi ako dati sa bakasyon, wala namang sahod pag bakasyon ng seaman. Wala namang kweldo yan. Unti-unting nauubos ang pera. Kahit gaano kadami yung naipon mo, ubus talaga yan sa bakasyon. Mauubos talaga at magkakautang pa. So ngayon, patuloy yung blessings ng Panginoon. Dito kung mas lalong naunawaan, mga kapatid, yung channels of blessing. Tunay yan, legit yan, 100%. Kaya sa mga nagdududa sa channels of blessing, totoo po yan. Magpagamit po tayo sa Panginoon bilang isang daluyan ng pagpapala. Yung mga dumarating na blessing, unahin natin ng Panginoon. Ibigay natin yung para sa Kanya. Ibalik natin yung para sa Kanya. At magpasalamat tayo ng katumbas, proportionate or more. At tunay na matutuloy-tuloy ang pagpapala. Huwag na natin yung huwag yan ang ating gawing motibo dahil kusa yung tapat ng Panginoon sa Kanyang pangako. Bagaman ang isipin natin kaya tayo nagbabalik ng COP ay dahil gusto nating makatulong sa gawain ng Panginoon. Mahal natin ang Diyos at sa pag-ibig natin sa Diyos, mahal din natin yung ating kapwa. Marami pa mga taong nais na makarinig ng pabalita ng kaligtasan. Kagaya nga doon sa kanina sa Lest We Forget, nagsimula ng magmisyon ang General Conference sa buong sanlibutan, hindi lamang nanatili sa local. Ganyan din naman tayo, Ganyan din naman tayo na kailangan natin tumulong sa misyon globally, hindi lamang sa local. Ano pa yung mga nakita ko ditong maganda sa ating pag-COP? Kapag pala tayo nag-COP, mga kapatid, malakas yung loob natin na magturo din ito sa church, sa kapatiran, mag-influence na kapatiran, di lamang doon sa church, kahit dito, malakas yung ating loob na tumayo at magturo din ng stewardship education dahil ginagawa natin to sa ating buhay. Tingnan nyo yung mga nahihirapan magturo. Dati kasi ako nahihirapan ako magturo nito kasi hindi ko naman ginagawa So, ganun pala yun, mga kapatid, So, tsaka isang magiging epekto nito, magandang magiging epekto nito sa church namin. Malakas ang impluwensya kapag yung leader yung mga stewardship leader ay tapat, nakatiwala. Tunay kasi nakaka-impluwensya talaga. At saka na unti-unti silang napo-form. Biro mo, pagka pala ikaw ay dati na nagtatites, yung tapat na tithes, yung talagang 10%, nililista pa nila yan. Bilang treasurer, nakikita ko yan, tapat ito mag-tithes kasi may mga centavos pa. Madali sila mag-adjust, mag-COP. Pero tingnan nyo yung mga, kaya pagka pala ikaw ay hindi nagtatites, hindi mo na unawaan yung pagiging tapat na katiwala. Lalong mahihirapan ka mag-COP, Saka isang magandang natutunan ko dito sa God First Morning, yung pakikinig. Kagaya doon sa lesson natin sa Bible reading kanina, 3 puntos na maganda ron. Number 1, yung pakikinig. Yun ang basis, yung pakikinig. At pagkatapos ng pakikinig, na ikaw ay
matututo. Pagkatapos matuto, ikaw naman ay susunod. May nandun pa lang yung pagsunod. At pagkatapos, saka mo palang i-share, ibabahagi sa iba. Ganun din naman dito sa God First Morning. Ang natutunan natin dito. Number 1, nakinig. Consistent na nakinig araw-araw. At pagkatapos nakinig, tayo ay natuto. Tayo ay sumunod. At sa huli magbabahagi tayo sa iba. Yan po yung aking testimony. Magandang umaga po sa inyo. God First Morning po sa ating lahat. Back to you, Pastor Marlon. Okay, salamat, Brother Melvin. Amen. Atin pong naka-video yata, naka-record yung kay Pastor Alex. Makisuyo na lang po. Happy God First morning po mga kapatid. Sa umagang po ito ay gusto ko pong ikwento ang journey ng aming pagbibigay ng tapat na ikapo at ng COP. Although tayo po ng mga manggagawa ay pinakaltasan na po ng tithes sa ating conference noon, ay nagpasya po kami na magbigay pa rin ng tapat second tithe na tinatawag mga kapatid at ng offering. Subalit hindi pala yun sapat. So mula nung pagpasok ng January nitong 2025, nagkaroon ng mga lecture, puspusang lecture sa pagbibigay ng tapat na ikapo at ng COP. Naging malawak po ang aming pangunawa bilang mag-asawa na ibalik ang COP pagsisimula ay 5% hanggang abutin po ito ng 10%. Kaya kami po ay nagpapatuloy, maski kinakalsan na tayo ng tithes ng mission, ay nagbibigay pa rin mga kapatid kasi na parang nahiya tayo sa Panginoon na hindi ibalik ang tithes, kaya na kami po ay nagsisikin tithes at ganin po ng COP. Yan po aming journey o commitment mga kapatid. Sa kabila ng pagkaltas ng ating mga tithes sa mission, ay nagbibigay pa rin po kami ng second tithes dito po sa lokal. At pangalawa mga kapatid, ang aming commitment po sa COP ay lifetime na po. LG system na ito. Wala na pong makakapigil mga kapatid hanggang sa pagdating ni Jesus. Ay magbibigay po tayo ng COP upang ito ay lalong magamit sa pagsulong ng gawain ng ating Panginoon. At ganoon din po mga kapatid ay sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng lecture, kasi nga mula nagsimula itong ating stewardship compliant, ay yan na palagi ang ating ipinopromote, nile-lecture sa ating mga iglesia na kinahawakan dito sa North Tarlac District. At nakita ko po mga kapatid na ang mga kapatiran naman ng distrito ay nagsisikap na ito po ay maisagawa, although hindi po 100%, pero nagsisikap po sila mga kapatid na ito po ay kanilang gawin alang-alang sa pag-ibig nila sa ating Panginoon. At ang impact po ng COP sa ating mga lokal na iglesia ay napakaganda, sapagkat dito po masusubukan kung sila po ay tunay na tapat na lingkod ng Diyos, tunay tapat na katiwala sa pagbabalik nila ng tapat na ikapo at ng COP po na pinapromote po natin. So wala pong negatibong impact ito, kundi ito po ay positibo ang impact nito sa ating lokal na mga iglesia. At naunawaan din mga kapatid na pag ito ay nabigay nila na may katapatan, lalong susulong yung gawain po ng pagmimisyon, hindi lang po dito sa ating distrito, kundi sa pangbuong mundo. At ganoon din po mga kapatid, hindi rin po nawawala ang mga challenges. May iba pong mga kapatid na hindi pa rin nagbibigay ng mga tapat na ikapo at ng COP. So hindi po kami nawawala ng pag-asa na later on sila rin po ay makasama natin na pagbalik ng tapat na COP
So, we hope and pray mga kapatid na itong mga kapatiran natin ito ay makasama din natin sila sa ating journey sa pagbigay ng tapat na COP. So mga kapatid, patuloy natin isulong ang promosyon ng COP sa pamagitan ng stewardship compliant sa ating iba't ibang mga iglesia na kung saan ay ito ang susi upang tayo ay magtagumpay sa gawain na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon sa aking maikling testimony at patuloy natin encourage ang ating mga kapatiran na mag-COP at magtapat sa Kanya. Maraming salamat po at God first morning po sa ating lahat. Okay, salamat Pastor Alex. At first video po tayo, tapos ay si Pastor Jerome. Inampon bilang mga ulila, January 27. Juan Kapitulo 14 versikulo 18. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Hating gabi noon, kalalapag lang ng Lufthansa Flight 758 sa Chennai, India. Bumaba ako ng eroplano, feeling ko ay mag-isa lang ako. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang pagiging isang ulila. Ang lahat ng kakilala ko ay nasa kabilang panig ng mundo. Nakatayo ako sa napakahabang pila sa immigration. Pinagmamasdan ko ang ibang mga tao na katulad ko. Nasa ilang sandali pa ay tutungo sa isang 5-star hotel o didiretso sa business meeting. Nag-aalala ako na di kaya maaaring nagkamali ako ng pagpili. Matapos matatakan ang aking passport ay bumaba na ako sa escalator para kuhanin ang aking bagahe. Habang papalabas ako ng air-conditioned na airport ay unti-unti kong nararamdaman ang nakasasakal na init. Ilang sandali pa ay sumakay ako ng tren at buong magdamag na babiyahe patungo sa aking magiging kunyaring tahanan sa loob ng 8 buwan. Isang bahay ampunan, na walang duda na ito ang pinakaakmang lugar para sa aking buhay na walang pamilya. Maraming mga tao ang nagkomento na malaki daw ang ipinagbago ko sa taong iyon. Nakaramdam ako ng bahagyang kabiguan dahil hindi ito ang karanasang nagpapabago ng buhay na aking inaasahan. Inakala ko na makapagkukwento ako ng magaganda at masasayang kaganapan sa aking buhay kapag uwi ko ng aming tahanan. Tinanong ko ang Diyos bakit hindi ko naramdaman ang kapansin-pansing pagkakaiba sa aking buhay. At ang kanyang kasagutan ay, pumunta ka ba rito upang baguhin ang iyong buhay o baguhin ang buhay ng ibang tao? Bigla akong naliwanagan sa aking sarili. Aking napagtanto na tinitingnan ko pala ang buong karanasang ito mula sa isang makasariling pananaw. Para matapos na ang aking pagiging makasarili, itinapon ko ang aking listahan ng mga personal goals sa basurahan at nagsimulang tumuon sa mga bata. Natutunan ko sa paglalakbay na iyon bilang isang misyonero na walang sino man sa atin ang ulila dahil kinukupkop tayong lahat ng Diyos. Panawagan. Ang pagkakakilanlan ng voluntaryong ito ay hindi ibinunyag upang protektahan ang kanyang ministeryo. Siya ay kasangkot sa Adventist Volunteer Service na tumutulong magproseso ng mga misyonero ng simbahan sa buong mundo. Ang mga voluntaryong may edad 18 hanggang 80 ay maaaring maglingkod bilang mga pastor, guro, medical professional, computer technician, manggagawa sa orphanage, at higit pa. Ang iyong mga regular na handog ay tumutulong sa pagsuporta sa ministeryo ng mahigit 400 missionary na pamilya sa buong mundo.
Pastor Jerome. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ang ating pong pag-aaralan po sa ating pong Council on Steward ay nasa chapter 51 po ng Council on Steward, Lifting Deaths on Church Building. So, ginawan ko po ito ng isang napakagandang sermon or para po mas maintindihan po natin kung ano po ang mga sinasabi ni Ellen White patungkol po sa ating pong mga utang sa ating iglesia. So, ang title po ay Ang Bahay ng Diyos ay Dapat Walang Utang. Sabi nga po dito sa ating tema na pinag-aaralan patungkol po sa chapter 51 na ang pagpapalaya sa bahay-sambahan mula sa utang sa pamamagitan ng sakripisyo at katapatan. At may kita po nga natin sa ating key text sa Kawikaan Kapitulo 22, ang talata ay 7, ang nagpapautang ay nagiging Panginoon ng pinapautang. Tayo po ay manalangin. Mga pangyarihan naming Diyos, salamat po Ama sa pagkakataon nito na kami po muling makapag-aral ng salita mula sa inyo pong lingkod na si Ellen White at gayon din sa inyo pong salita, Panginoon. Pangunahan niyo po kami ng banal na Espiritu upang maintindihan po namin ang mga bagay na ito patungkol po sa pag-aaral patungkol sa utang ng iglesia at lahat ng ito ay patuloy namin sinasampalatayanan na inyo pong diringgin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, sa pang-umpisa, makikita po natin mga minamahal na sinasabi ni Ellen G. White na ako'y nakikiisa sa inyong kagalakan sa inaasam natin pagkalaya ng mga gusali ng simbahan mula sa pagkakautang. Gaano kaya kalaki ang natipid kung bawat taon ay nagsisikap tayong bayaran ito? Hindi kailangang manatiling may utang ang ating mga lugar ng panambahan taon-taon. Kung ang bawat miyembro ng iglesia ay gagampanan ang kanyang tungkulin, mamuhay ng may pagtitimpi at sakripisyo para kay Jesus na siyang tumubos sa atin, ang kanyang iglesia ay mapapalaya sa utang at sa gayon mabibigyan natin ng karangalan ang ating Panginoong Diyos. So makikita natin dito mga minamahal na according to Ellen White sa kanya pong pagsisimula patungkol po sa chapter na ito po ay hindi lang basta simpleng like issue about sa utang, about sa pera, kundi ang sinasabi niya po dito, ito po ay patungkol sa tinatawag na katapatan at pananagutan natin at gayon din bangal natin sa ating Panginoong Diyos. So it's all about commitment and our relationship to our God kapag ka meron pong utang ang ating pong iglesia. So hindi po ito simpleng problema lang ng pera. So makikita natin na ang mga pagkakautang sa simbahan ay hindi po talaga karapat-dapat sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Sa individual pa nga lang ay hindi na nais ng ating Panginoong Diyos na magkaroon po tayo ng utang sa ating buhay. How much more sa ating pong bahay-sambahan or sa ating pong iglesia na pinagsasambahan. Makikita natin na tayo ay tinubos na ng ating Panginoon mula sa kadiliman at makikita natin ang utang po mga minamahal ay para tayo pong mga bumabalik sa tinatawag na kadiliman. Kaya po ninanais ng ating Panginoong Diyos ay magkaroon po tayo ng tinatawag na pananagutan, katapatan at dangal sa Kanya. Ayon nga sa Roma Kapitulo 13 ang talata 8, huwag kayong magkaroon ng anumang utang sa kanino man, maliban sa pag-ibig sa isa't isa. So ito po yung malinaw na sinasabi ni Paul na ang pag-ibig daw hindi ang utang ang dapat nating dala at bilang mananampalataya. Sa pag-ibig na susukat ang ating pagsuporta sa Kanya pong gawain. So yun po ang patuloy na encouragement ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng tinatawag na pag-ibig. Dahil sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi po utang ang solusyon, kundi ang ating pong mga puso ang talagang tumutulong sa bawat isa sa atin upang ang ating iglesia ay talagang makaahon sa tinatawag na utang. Hindi lamang siguro basta lamang utang, kundi yung kakulangan pagdating po sa financial. So, kailangan po yung malalim na pag-ibig natin
ay yun yung pinapakita natin sa ating Panginoon upang yung mga kakulangan, maging mga utang ay talagang hindi natin makikita sa atin po mga kanya-kanya nating iglesia. Kaya nga po na-appreciate ko talaga itong COP sapagkat ito po ay naging pinapakita ng ating Panginoong Diyos na solusyon upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagbabago ng ating mga puso. Kasi hindi naman po talaga pera ang pinaka issue po dito mga kapatid, kundi ang ating pong relasyon sa Kanya. So, hinati ko lang po sa tatlong bahagi. Ito pong part ko po na sa chapter 51 ng Counsels on Steward. So una po, sa according to Ellen White, ay nilagyan ko po ng isang points na ang utang ay sumisira sa kakayahan ng iglesia ng maglingkod ng malaya. Yan. So yan po yung first point na sinasabi ni Ellen White. At according to her nga, na ang mga pangunahing sentro ng Diyos, ang kanyang mga instrumento sa lupa, ay dapat walang pagkakautang. Taon-taon, napakaraming salapi ang nauubos lamang sa pagbabayad ng interes kung ang halagang ito ay direktang inilalaan mismo sa utang, matagal na sanang nabayaran ito. Napakasamang patakaran ng mamuhay sa utang. Kung sana'y naipon muna ang pera sa pamamagitan ng masigasig na pagsisikap at ang gusali ay naialay na walang utang, di hamak na mas maganda sana ang kalalabasan. Kaya po makikita natin na ang ating pong paglilingkod ay talagang mas magiging magaan kung wala po yung tinatawag na utang. O sa ating iglesia naman ay kung talagang yung ating pong financial ay nag-uumapaw mga kapatid, ay napakadaling maglingkod. Kaya po ito yung napakaganda na sinabi ni Ellen G. White na ang mga utang talagang sumisira. No? Hindi lang siguro ang utang, ang kakulangan sa financial ang sumisira sa kakahayaan ng iglesia na maglingkod ng malaya. Kasi reality po talaga sa mundo natin ngayon, sa panahon ngayon mga kapatid, without money, it is hard talaga na kumilos. Makikita natin na talagang kahit mismo nga tayo, kung wala po tayong pera, parang napakahirap talagang kumilos sa ating pong buhay. How much more kung tayo po ay maglilingkod, di ba mga minamahal? At sinasabi nga na ang utang ay isang patuloy na pagtagas ng kayamanan ng Diyos. Instead na dumadami, instead na parang naiipon, pero tumatagas yung kayamanan ng ating Panginoong Diyos dahil sa tinatawag na utang. Ang simbahan na dapat ay sentro ng misyon ay unti-unting nahihinto dahil sa pasanin ng bayarin at interes. So bilang iglesia, ito po yung panawagan ng ating Panginoon na bilang iglesia tayo po ay tinawag upang maging ulo at hindi buntot. Makikita natin po yan sa Deuteronomio Kapitulo 28, ang talata ay 13, according contextually. Ngunit habang may utang, tayo po ay nagiging alipin. Kaya po, yan po yung pinakaayaw ng ating Panginoong Diyos na magkaroon tayo. Sabi nga sa Kawikaan, Kapitulo 22, ang talata ay 7, ang mayaman ay nagahari sa mahirap at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. So malinaw po yan na ito po nawa ay maging matatak po sa ating pong isipan. So kapag ang simbahan ay nalulunod sa utang, ito po ang nangyayari. Una, nababawasan po ang pondo ng misyon. Pangalawa, natatakot ang mga miyembro na magtayo ng bagong proyekto. So, di ba? Instead na magtatayo, ay natatakot kasi meron po tayong binabayaran. At makikita natin na nawawala ang tiwala sa kakayaan ng katawan ni Kristo. So nakakita po ba kayo na si Kristo yung ulo, tapos yung katawan payat, sakitin, at halos wala nang magawa para sa ating Panginoong Diyos. So ano ang solusyon? Ito po ang solusyon na nais ng ating Panginoong Diyos na magkaroon tayo mga kapatid. Una, magkaisa, mag-ipon, magtiyaga. Kung hindi kaya, wag muna. Wag natin gawing solusyon ang utang. At lastly, COP. Siyempre, di mga kapatid, magbigay. At ialay ang simbahan o ang ating pambahay-sambahan na walang utang, isang bahay na karapat-dapat sa kanyang pangalan. Sabi nga sa Lucas Kapitulo 14, talata 28, sino sa inyo ang nagnanais magtayo ng tore ang hindi muna uupo upang magplano kung magkano ang magagastos upang malaman kung kaya niya itong tapusin. Ayan. So, di ba? Yan po yung dapat po natin gawin. So, wag lamang po tayo sabak lang ng sabak, kundi lahat po dapat ay planado. At katulad nga po dito sa inyo pong sa church planting site ng inyo pong lingkod,
ay talagang ang buong distrito ay talagang natutuwa po ako bilang ako po ay nakaka-witness dito po sa North Bulacan 2 na talagang pinaplano ng bawat isa sa pangunguna po ni Pastor Marlon Sakdalan ang talagang kung paano po pagtutulong-tulungan ng mga kapatid, kung paano po mapapatayo ang ating pong iglesia dito po sa ating pong church planting site. So pangalawa, sa points po na according to Ellen White na ang pagkakautang ay bunga ng pagpapabaya sa mga banal na bagay. So ito po yung talagang medyo parang direct hit sa atin. Kapag nagkakautang tayo, ito po ay talagang parang hindi natin pinapahalagahan yung mga banal na bagay. So isipin nyo po, ang solusyon natin, utang, instead na tayo na mismo yung tumulong para sa ating pong iglesia bilang mga miyembro. Sabi nga ni Ellen G. White, pinakita sa akin ng Panginoon na hindi kinakailangang iwanang may utang ang ating mga lugar na sambahan. Ang pagkakaroon ng utang ay palatandaan ng pagpapabaya sa mga sagradong bagay ng Diyos sapagkat inuuna ang pansariling mga interes kaysa sa mga bagay na ukol sa Diyos. Ang pinakamataas na karangalan ay nararapat ibigay sa tahanan ng Diyos. Lahat ng iba ay pangalawa na lamang. So ang ating mga kaisipan ay kailangang itaas, linisin at italaga sa Kanya. Yan po yung talagang inaano ni Ellen G. White na pwede bang unahin muna natin to? Let's make it as first priority bago po yung atin pong mga pansarili nating mga ninanais lamang. So may kita natin na ito po ay consider natin lagi ang ating pong bahay-sambahan bilang banal na bagay para sa ating Panginoong Diyos. So hindi po solusyon ang utang kundi ang pagtutulungan. At sabi nga na ang pag-utang ay hindi lang kakulangan sa salapi kundi kakulangan sa prioridad. Yan po yung masakit na katotohanan. Kaya ang ating puso ay madalas nakatuon sa ating sarili nating mga bahay, sariling plano, sariling luho, no, habang ang simbahan natin ay unti-unting natatabunan ng utang. So siguro sa iba ay walang pinansyal. Yan po. So kakulangan sa pinansyal. Kaya po napakaganda na ito po ay patuloy nating inilalagay sa ating puso ang ating pong COP na ito talaga yung pinaka the best solution na nais ng ating Panginoong Diyos upang ma-cure po ang bawat isa atin patungkol po sa pinansyal. Sabi nga sa Hagay, Kapitulo 1, talata ay 4 hanggang 5, panahon na ba para kayo'y tumira sa inyong magagarang bahay? Samantalang ang templong ito ay wasak. Yan. Kaya't ito ang sinasabi ng Panginoon, pag-isipan ninyong mabuti ang inyong mga ginagawa. Di ba? Parang nakaka-guilty ito sa harapan ng Panginoong Diyos. So, ang ating Panginoong Diyos mismo yung nagsasabi na panahon na ba para kayo tumira sa inyong magagarang bahay samantalang ang templo ng ating Panginoong Diyos wasak, sira, ni wala man lang kumbaga ay parang napabayaan na. At yun po yung masakit na katotohanan. At ang panawagan ng ating Panginoong Diyos, nabalikan natin ang ating puso at alalahanin kung sino ang mas karapat-dapat sa ating yaman, sarili ba o ang Diyos. So, ang problema po dito, ang pinaka point dito ay what is our priority? What is our first priority? Ang ating bang sarili o ang ating Panginoong Diyos? That's the question. And lastly, ang pagbibigay sa pamilya ay sobra, ngunit sa Diyos ay kulang. Wala po akong pinapatamaan dito pero ito po yung nakita ko po na sinabi po ni Ellen G. White. Ang pagbibigay sa pamilya ay sobra, ngunit sa Diyos ay kulang. Sabi ni Ellen G. White, ang makamundong pagnanasa at kasakiman ay nakasanayan na ng mga magulang para sa kanilang mga anak at kamag-anak. Ang pera ay ginamit sa mga bagay na hindi nakapagbigay ng karangalan sa Diyos at sa halip nakakapinsala pa. Malaya at bukas palad ang pagbibigay sa mga anak, kamag-anak at kaibigan habang ang handog sa gawain ng Diyos ay kulang at napakadalang. So, 'di ba makikita natin na isa po sa mga parang nakikita ko siyempre yung mga magulang they really love to give reward sa kanila pong mga anak. So may mga nakikita ko na binibilihan ng mga iPhone na talagang makikita mo kung yung presyo po nun ay nasa umaabot ng 70 to 80,000 pesos. Pero makikita natin na pagdating na po sa church ay kahit siguro 1,000 ay hirap pa na magbigay para sa ating pong iglesia. So ito po yung masakit na katotohanan
na sinasabi nga na ang ating pong pagbibigay sa ating pamilya ay sobrang, ngunit sa Diyos ay kulang. Sabi nga sa 1 Kronika, Kapitulo 29, ang talata ay 3, dahil sa aking pagmamahal sa templo ng aking Diyos, naglaan ako mula sa sarili kong kayamanan. Dapat po ito mga kapatid ang pinaka-best solution. Hindi po yung utang, at ito po yung solution din kung tayo po ay may kakulangan pagdating sa pinansyal ng ating iglesia. Dapat nandun po yung pagmamahal din natin sa banal na bagay ng ating Panginoong Diyos. Kasi ito pong bahay-sambahan natin, hindi po yan ordinaryong bahay-sambahan lang, kundi yan po ay sagrado, banal, at nais ng ating Panginoong Diyos na ipakita natin yung pagmamahal doon sa kanya pong sambahan, na kung saan maglaan tayo mula sa ating pong sariling kayamanan. Kaya po ang katanungan sa atin, saan mas malaki ang ating investment? No? Sa kaluwalhatian ba ng Diyos o sa kaligayahan lamang ng ating mga sarili? So yan po yung gusto ko pong maitatak po sa ating isipan. So ang pagbibigay sa Diyos ay hindi kawalan. Ito ay pagtitiwala, ito ay karangalan, ito ay pagsamba. Yan po yung tatandaan natin. Ang pagbibigay is an act of worship. Wag po natin yan, hindi po natin yan mababago. Ito po ay talagang pagkilos o pagpapakita ng pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos. At hindi lamang ito ay pagbibigay ng karangalan, pagtitiwala sa ating Panginoon. At makikita natin na kahit hindi po kayo magbigay, wala yan sa ating Panginoong Diyos. Pero ang pagbibigay po natin, ito po ay pagpapakita natin ng pagtitiwala, pagbibigay karangalan at pagsamba natin sa Kanya. Sa Mateo chapter 6 verse 33, sabi nga, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sabi nga na panahon na upang magising tayo sa espiritual na katotohanan na ang utang o pakulangan sa pinansyal ng simbahan ay panawagan para sa ating pananagutan, mga kapatid, ang bawat miyembro ng iglesia, no? At ang ating kakulangan sa sakripisyo ay nagdudulot ng kahinaan sa gawaing banal. At ang panghuli, ngunit ang pagkakaisa, pananampalataya at katapatan, ang simbahan ay mapapalaya. At sa panghuling verse nga mga kapatid, sinasabi po sa Galatians chapter 6 verse 2, ang magdalang tulungan kayo sa pagdadala ng inyong mga pasanin. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So, ang nais ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal, na magkaroon tayo ng pagtutulungan, pagkakaisa sa mga pasanin ng iglesia. Huwag natin pabayaan, mga kapatid. Huwag tayong basta lamang na pupunta lang ng Sabat, uupo, makikinig, uuwi na, then parang wala man lang tayong care. Parang wala man lang tayong kaisipan na maging isa o kumbaga maging part ng pagtutulungan natin sa mga pasanin ng ating pong iglesia. At sabi nga, malinaw na sinasabi po dito ni Pablo na sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So, yun po mga kapatid, ang atin pong pag-aaral po sa umagang ito patungkol po sa Counsels on Steward. Salamat, Pastor Jerome, sa magandang pagpapaliwanag. Mayroon po ba kayong reflection? Pastor, Sige, Pastor Henry. di ko alam kung meron tayong authority dito na pwedeng magbigay ng linaw. Meron sana akong mga katanungan. Hindi ko alam kung itong forum na ito o platform na ito ay dito ko i-address. Matagal na nating pinag-uusapan yung utang na yan. Ito yung aking mga katanungan. Hindi ko alam kung nandyan ang ating presidente para nakikita ko na siya ang authority para magbigay linaw. Yung bang pagpapahiram ng ating institusyon sa mga worker, halimbawa, yung revolving fund, siyempre, hiram yon. Yung bang hiram ay hindi utang. Pahiram. Utang yun, babayaran. Di ba utang yon? May tubo yun eh. Kasi biblically, ang utang nandyan sa Bible eh. Yung bang ating institusyon to institusyon
Allow ba? Inaallow ng Panginoon? O inallow ni Ellen White? Meron ganyan, di ba? Ayoko na lang i-expose. Institution to institution. Sa atin. Mga workers. Institution nagpapahiram sa mga workers para makapagpatayo ng bahay. Yung bang nahudlot na plano na pagpapautang sa mga workers sa mga sasakyan. Nahudlot. Di ba? Alam natin yan. Nabiktima ka ba dyan, Pastor? Hindi naman, no? Yung ba ay kaya hindi ba nag-prosper yung pagpapautang na yon, kaya dahil hindi ayon sa sinasabi ni Ellen White. Meron tayong institution to institution nagpapahiram, hindi nag-prosper. Itong mga katanungan ito, gusto kong i-address kasi dapat maging transparent tayo dito na hindi lang sa labas yung nangungutang tayo, kundi maging sa loob. Nagpa-practice tayo, nagpapautang. Ito ba'y ayon sa Ellen White's writings? Wala ang ating Pastor. dito, Kung Pastor. nandyan yung ating mga officer sana, kasi Pastor Marlon. kasi may nagtatanong din sa mga kapatid na ayaw lang magsiwalat tungkol dyan sa utang na yun eh. Palagay ko, Na nakikita sa ating institusyon na mismo yung ating mga leader ay nagpapautang. maganda siguro yung discussion, Pastor, sa Kaya nga eh. ito sa ibang forum. Maganda yan. Pastor Marlon. Kasi Pastor Joey. Para sa akin po ay kung sakasakaling dumating yung puntong ganon sa ating po mga institusyon, isa lang po ang nasa isip ng mga iyan, ng ating mga leader, para sa pinakamagandang kapakanan ng mga worker na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Alam ko pong wala silang hinangad na ikapapahamak. Pero tayo nga bilang isang tao, kahit anong pag-iisip natin para sa pinakamaganda, lagi po nating tandaan, mayroon po tayo mga limitasyon at mga pagkakamali sa lahat ng ating pong mga pagpapasya. Pero ang maganda sa maling mga pagpapasya, bagamat iniisip nating pinakamaganda, nandoon naman ang paggabay ng Panginoon. Nandoon naman yung direksyon na gustong mangyari ng Panginoon sa kanyang institusyon, sa kanyang sa pangangasiwa, upang magpatuloy yung mithiin ng Diyos na may pagpatuloy yung misyon ng iglesia. So, yun po yung aking nakikita at reflection doon sa sinabi ni Pastor Meneses. Hindi po sakdal ang lahat ng mga pagpapasya ng ating pong mga leader, mayroon pong mga pagkakamali. But still the Lord controls yung mga pangyayari niyan. At gusto ng Panginoon na tayo mga lingkod niya ay bumalik doon sa direksyon ng ating pong Panginoon. Kagaya ng ating pong pag-aaral ngayon, di po ba? So, tinuturuan tayo ni Ellen G. White na marami tayong magandang iniisip sa ating sarili pero mali. Kagaya ng sinabi ni Pastor Jerome kanina. Nag-iisip ang isang magulang na pinakamaganda sa kanyang anak, pinakamaganda para sa kanya. Pero kung susuriin pala ay isang loho at yun ay isang pagkakamali. At dahil doon ay tinuturuan tayo na matuto sa ganong mga pagkakamali. At bumalik tayo doon sa direksyon ng Diyos na sa lahat ng ating gagawin
ay magbibigay kaluguran at kaluwalhatian sa Kanya. So yun yung pong aking nakikita at reflection doon sa sinabi ni Pastor Meneses. Yes, maraming pagkakamali, but the Lord directs doon sa tama upang may pagpatuloy ang gawain ng Panginoon sa Kanyang iglesia. Pastor Marlon, Salamat. Pastor Marlon, Sige, Pastor. gusto ko lang mag-follow up. Kasi mga kapatid, na yung mga previous discussion natin sa tungkol dyan sa pagpapautang na yan, masyado tayong naging limitado doon sa ating pananaw. Dito sinabi ni Pastor Joey, yes, yung mga nagpapautang at yung mga umuutang, may magandang intensyon May magandang intensyon. Sa ating institusyon, may mga kapatid tayong nagpapautang. May mga worker tayong nangungutang. Ako, isa na ako dyan. May kapatid na nagpapautang na mababa ang tubo. Nangutang ako. Hindi ko ikinahihiya, mga kapatid. Hindi ko tinatakpan na hindi ako nangutang dyan. Hindi ko nanghiram. Nanghiram ako. Nangutang ako. With good intention doon sa pera na uutangan ko kung saan ko dadalhin. Hindi sa luho. May intention ako na magandang patutunguhan. Kaya dito hindi ko nakikita, mga kapatid, na kung yung intention natin kung bakit tayo nangungutang, kung maganda ang intention mo at kung ano yung saan tutungo yung uutangan mo, ako wala akong nakikita na masama dito Dahil ang sabi nga ni Pastor Joey, nandyan ang gabay ng Panginoon. Yeah. Diba? Nandyan ang gabay ng Panginoon. Old Testament, may nangungutang, may nagpapautang. Mayroon pa nga na ang sabi ni Moses, kung magpautang ka, huwag yung sobra-sobra ang tubo. So ibig sabihin, may mga kapatid, may mga worker na talagang yung mayroon silang kailangan na financial na pangangailangan, na mayroon silang gustong tustusan. Subalit, kasi iba yung bulto Pastor Marlon, bulto yung tanggapin mo. Pwede mo namang yung monthly pagbabayad mo, ipunin mo Kaya lang, kung iipunin mo yon, it takes time. Kaysa doon sa tanggapin mo yung pera na hiniram mo o inutang mo, yung project mo o yung pangangailangan na kailangan mong gastusan ay mamimit mo kaagad. And then, yung pagbabayad ay nandoon, dapat faithfully and religiously na babayaran mo yon ayon sa yung terms and condition ng nagpautang at yung uutang. Yeah. Mayroong agreement doon Pagka ikaw ay sumira doon sa agreement, doon lumalabas yung masama yung pangungutang. Dahil hindi ka tapat bilang nangungutang. Pero as long as na cover up mo yon, nababayaran mo yon, hindi nasasacrifice yung iyong tithes, hindi rin nasasacrifice yung offering mo. Ako, naniniwala ako, walang masama, mga kapatid, doon sa panghihiram mo pangungutang. Dangan nga lang, may mga kapatid kasi yung nagko-comment sa akin na parang naging marahas tayo doon sa mga comment natin na para bagang napakasama na kapag ikaw ay nangutang. Yeah. Maraming salamat po. Okay.
Salamat po sa inyong mga reflection. Minsan kasi baka na-exaggerate lang natin yung ating pinag-aaralan. Ang nakikita ko dito, kapag ka ikaw ay talagang parang nagiging alipin ka na sa pagkakautang na to the point na nahihirapan ka doon sa mga mahalagang dapat mong gawin pa, ay iiwasan talaga yon. So, isa na lang po, si kapatid na Flor, tatas ng kamay. Tapos, tayo. Good morning po mga kapatid. Napakaganda po nung ating topic. Yeah, good morning. Karanasan din po namin yan, Pastor. Dahil kami nangutang din sa ating institusyon sa AUP. Dahil po yung aking sweldo, yung kita po namin ni Mrs. hindi po sapat na pang-enroll. Pero po kung muna i-dedicate namin yung aming mga anak na hindi namin pag-aaralin sa labas, kundi sa ating eskwela, sa ating mga institusyon, siguro po ang naging utang namin doon ay halos sa 138,000. Malaki. Sabi nga ni Pastor, hindi naman namin dinala sa luho. Yeah. Mabuti na lang po at noong time na yon ay si Pastor Barayuga ang presidente ng AUP noon. Noong time na yon, siguro po si Pastor Barayuga rin ay siya rin ay pinagpaaral din siya ng iglesia noon. Alam niya yung hirap ng mga kapatid na sa kagustuhan lang na makapagpaaral sa ating school bagamat talagang kapos. Kulang. Yun nga sabi ni Pastor Meneses na hindi namin kayang ipunin yung bigla. So nakikiusap kami, nangungutang kami doon sa school na maka-enroll yung aming mga anak. Sa tulong naman po ng Panginoon by the end of the year, alam naman po niyang nababayaran namin. Kaya Opo, hindi po lahat nga nung pangungutang. Tama po yun. Kung mangungutang lang tayo at dadalhin lang natin sa luho, hindi maganda talaga. Pero kung kita naman, yun nga lang, ang tingin sa amin doon sa nung mga registrar, admin doon sa AUP, talagang halos ayaw kaming kausapin. Pagka makikita mo enrollment na parang ayaw kaming kausapin dahil siguro ito na naman itong mga mangungutang na ito. At yun nga po, nakagraduate naman po yung aming anak. Yun nga lang, hindi nakapag-marcha dahil hindi pinag-marcha talaga ng institusyon hanggat hindi namin nababayaran yung 138,000 plus na utang namin na yon. Pero nabayaran po namin yon. Buo. Hindi nga lang po nakapag-marcha noong time ng graduation ng aming anak na bunso. Yun po. Hindi po. Pastor, ang maganda ron ay napatapos mo doon ang iyong anak. Pastor, ang anak ko hindi po nag-graduate sa AUP. Sabi nga po nung aking magulang napakayabang namin. Nagpapaaral kami sa mahal na eskwelahan. Hindi naman kaya. Nagpapaaral kami, hindi naman namin kaya. Pastor Marlon. Si ano muna, si Pastor Laudy. Sige po. Pastor Laudy. First morning po. Pastor Marlon, narinig na ako? Malinaw. Magandang umaga po. Nakita ko kasi wala itong ating mga stewardship director yata dito tsaka ang ating Pangulo. Dito, sir. Nandito na. Ba't hindi ka sumasagot? Good morning, Pastor Nelson. Kanina pa ako nag-open hindi lang ma-acknowledge So, inuulit-ulit natin. Kaya ako sasagutin ito. Dala ng aking nakalipas na pagiging stewardship director sa CLC. Mga kapatid, kapag pinag-uusapan ng pangungutang sa Adventist context, ito itinuturing na hindi kasalanan per se. Ngunit ito ay tinitignan bilang isang bagay na dapat iwasan hanggat maaari. Hanggat maaari, mga kapatid.
Narito at aking bibigay ng konting mga sumusunod na mga prinsipyo. Sa Proverbs 22:7, the borrower is servant to the lender. Totoo po yung prinsipyo na hanggat maaari, iwasan. Kasi ang mga Adventista, iyan po ang laging sinasabi sa atin, nakulong tayo doon sa prinsipyo na masama. Ang ating mga institusyon nga naman, mayroong mga paghiling sa mga kapwa institusyon na mangutang para matapos ang mga proyekto. Pero dapat tatandaan natin lagi mga kapatid, ang mga Adventista ay kinakailangan mamuhay una ng simple, hindi maluho at hindi umaasa sa utang para matustusan ang pamumuhay. Doon sa bahagi lang yun mga kapatid ng pang-araw-araw na kabuhayan. At alam natin na ang paniniwala ng simbahan na pagkakaroon ng utang ay maaaring makasira mga kapatid sa kalagayan ng isang tao, lalo na sa spiritual na aspeto. Kaya maging responsableng Kristiyano sa pamamahala ng ating pananalapi, mga kapatid. Kaya ang pagiging katiwala, mga kapatid, yung pamamahala natin sa ating yaman o kaya kakunting salapi, ay isa hong mahalagang katuruan na inilalagay ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang pag-utang ng hindi kailangan o dahil sa labis na luho ay tinuturing na maling pamamahala sa ipinagkatiwalang yaman ng Diyos. Kaya kung may mga pagkakataon na maaaring pagbigyan ng pag-utang, wag na ho natin gawin mga kapatid sa mga maluluho at mga magagarbong pamamaraan ng pamumuhay. Pero ang pagkakautang mga kapatid ay maaaring pagbigyan. Halimbawa, ang pag-utang natin mga kapatid sa mga emergency medical needs natin mga kapatid. Yeah. Pero tatandaan natin lagi, meron tayong malinaw na repayment plan at hindi nagdudulot ito ng panganib sa spiritual na buhay o integridad natin. Kasi lahat naman tayo mga kapatid ay nagkautang. Pero sinikap natin na hindi ho mapabayaan ang atin hong mga integridad at spiritualidad. Kasi mahalaga po ito. Ngayon, yung maaring mangyari na institusyon to institusyon nagkakaroon po ng pagkakautang mga kapatid. Ito'y isa sa mga gusto natin maintindihan din na kapag kang pinag-usapan ay pagpapalawak ng misyon, marahil pagtatayo ng simbahan, ospital, o ng isang gustaling naroon yung tinatawag na headquarters, kinakailangan may malinaw na at napapanahong repayment plan. Katulad na limbawa na nangyari sa isang institusyon, kailan nila ito babayaran, kailan magpapasimula, magkano ang interest, kung may interest man, hindi ho para kumita, kundi yun ay tatakpan po nila yung tinatawag na yung bumababa ang value ng piso. Kumbaga, pantakip lang kapag nagkakaroon ng inflation rate mga kapatid. Kaya para hindi po malalagay at ito'y hindi maglalagay ng institusyon sa panganib ng pagkakompromiso mga kapatid. So maaari itong pahintulutan sa mga ibang mga pagkakataon basta't may malinaw na patnubay mula sa mas mataas na denominational body. Halimbawa, ito po mga kapatid kasi ay inaakyat pa sa atin hong higher organization kung matuwid ba, tama lang ba, makatuwiran ba para umutang para matapos ang isang proyekto ng isang institusyon. Pero mga kapatid, hindi ini-encourage sa atin ang mangutang. Kaya ang tungkulin ng leadership mga kapatid ay magpakita ng mataas na antas ng integridad at transparency at kumonsulta lagi sa financial and spiritual committee, lalo na sa atin hong denominational hierarchy. At lalong higit, ipakita ang pananampalataya sa Diyos sa magitan ng matalinong pamamahala ng ating mga resources. Kasi nga po,
laging mayroong panganib, baka tayo mawalan ng kontrol, maging panganib sa integridad, o makompromiso ang ating spiritual na prinsipyo. Kaya tayo mga kapatid, hangga't maaari, iwasan ang atin hong pangungutang. Pero sa ibang mga pagkakataon, kung ito ay kinakailangan, mga kapatid, kinakailangan ay meron din naman na mga plano na hindi nakokompromiso ang ating spiritualidad, lalong-lalo na sa paraan ng pangangasiwa sa isang institusyon. Marami pong salamat, Pastor Marlon. Pastor Marlon. Thank you very much. Pastor Dalawa na Marlon. ako. Si Pastor Henry, tapos si Pastor Nelson ang last. Gusto ko lang pasalamatan si Pastor Laudy sa very precise, laconic, and pregnant explanation tungkol dyan sa utang na yan, mga kapatid. Alam nyo, doon sa ating previous discussion doon sa utang, masyadong limitado yung ating explanation dyan eh. Ako'y nagpapasalamat at sinasaluduhan ko yung mga worker natin na hindi nag-a-advance. Mapalad kayo mga kapatid. Mapalad kayo mga kapwa ko manggagawa. Kung hindi nyo naranasan yung mag-advance sa ating institusyon. Pero wag nyo naman sabihin na sana ay maging tayo ba? Maging open-minded tayo doon sa mga worker natin na kailangan din na sa kanilang hindi naman maluhong pamumuhay kundi talagang necessity na hindi nila makayanan doon sa kanilang monthly income. At tulad na sinabi ng isang kapatid natin na talagang yung pag-aaral ng anak ay alangan naman na tanggalin mo sa ating institusyon at ilipat mo sa non-Adventist institusyon. Mas lalong hindi magandang tingin ko dun eh. Kaya nga sana maging open-minded tayo mga kapatid, lalo na sa mga kapatiran natin na usually ay nakakaranas ng ganong klaseng financial na pangangailangan. Maraming salamat po. Okay, salamat. And last po si Pastor Nelson. That first morning po. Sa mga nakaraang discussion po natin, ang mga prinsipyo na ating pinag-uusapan, mga principle dito sa Council and Stewardship ay temperance, pagpipigil sa sarili, practicing self-denial, mga kapatid. So, yung lifestyle na maaaring ikalulubog ng ating buhay at mangungutang tayo dahil lamang sa uri ng ating pamumuhay. Yan po yung konteksto ng atin pong pinag-uusapan patungkol po sa pangungutang, mga kapatid. So, yun po yung konteksto ng Council on Stewardship na ating pinag-uusapan dito. So, kung meron man nakakapag-comment, mga kapatid, ay siyempre nag-out of bounds tayo doon sa prinsip dahil karanasan nga, dahil marami sa mga kapatid may karanasan sa utang. Pero kapag ang utang natin ay madadala tayo, kapag ang pamamaraan ng ating pag-uutang ay hindi nakikita yung self-denial, practicing self-denial, temperance, mga kapatid, at ang ating pamamaraan ng ating pangungutang ay dadalhin tayo sa paglubog ng ating spiritualidad. So yun ang mga dinidiscourage ng Council on Stewardship. Pangalawa, doon sa institution to institution, merong polisiya ang ating institution patungkol sa mga bagay na yan. Tinitignan na at umiikot ng ating simbahan sa operation sa pamagitan ng mga polisiya. So ganun mga kapatid. Pangatlo, itong ating pinag-uusapan ngayon sa church na may utang, ang context naman nito ay sa parting, kasi sa Australia, sa New Zealand, sa Amerika, doon mga kapatid, kung alam naman ni Pastor Laudy yan, yung mga simbahan doon ay inuutang yun, kinukuha sa mortgage at binabayaran ng mga kapatid sa bangko. So, siyempre, kaya ang payo ni Mrs. White dito, lahat ng mga kapatid ay pumasansana sa pagbabayad doon sa mortgage para mas mapabilis. Yun ang konteksto nito.
So kumbaga yung konteksto yung konteksto nito ngayon ay hindi lalapat sa konteksto sa Pilipinas dahil dito naman sa atin ay bayanihan, pag may pera pagagawa. Doon sa Australia, New Zealand at saka sa America or bating Europe, ang konteksto po nito ay mortgage, mga kapatid. So utangin muna yung kwan, so ilolo yung simbahan sa bangko at yung mga kapatid ay unti-unting magbabayad. Kaya nga so yun po ang context po niyan. Kaya doon sa kwan mga kapatid, kaya kung titignan natin yung ating mga church manual na iba, mga kapatid ay nagkakaroon ng church dedication na dapat ang simbahan ay wala na sa utang, nakabayad na sa mortgage, nakabayad na sa bangko. So yun po yung konteksto po nito, mga kapatid. So yun lang po, Pastor Marlon. Salamat, Pastor Nelson, at sa inyong mga reflection. Ngayon po dadako na tayo sa atin ng Acts prayer. Magsa-silent prayer muna tayo ng hanggang 2 minutes para sa Harvest 2025. Then, paunahan po tayo ni Brother Edmund sa adoration and confession. At ako na. Amen mga kapatid. Kamusta po kayo? At kayo ba ay masaya sa umaga na ito? Pagpurihin ang Panginoon. Ano po? Bagaman ang ating usapan ay utang, yan ay blessing. Ang kaalaman na yan ay blessing. Tinuturuan tayo na ang pangutang talaga ay hindi maganda sa ating buhay. Bagaman may mga hindi na iiwasan na utang, kagaya ng pagpapaharal, alaw naman yan na school kasi para hindi mabigat magbayad na mabigla. Iba walang kakayahan, Pero kung kaya mo mag-cash ka, sabi nga, ayaw bumukas ng camera ko, pero magpapatuloy tayo. Ayan, ang pinaka nakita ko dito, yung topic today is utang ng church. Yun ang pinag-uusapan, utang ng church yun. Halimbawa, church building, yan binanggit yan, church building. Yun daw ay dapat nating iwasan. Mag-ipon na lang daw kaysa mga utang. Kasi yung binanggit doon, yung interest, yung interest taon-taon ay malaki. Napupunta yun sa kawalan kaysa magamit sa gawain. Ano po? So, yun ang sinasabi dito sa lesson natin. So, pinapayuhan tayo, Mrs. White, na iwasan natin ang utang ang iglesia. At kaya naman naipasok yung patungkol sa pangungutang ng pagpapautang na iglesia, kasama naman yun sa iglesia pa rin, part pa rin ng iglesia. Pero sige lang, at sila naman yung nakakaalam nun na po. Ayoko sanang mag-comment dun. At tuloy na lang natin yung ating pagiging tapat na katiwala, mga kapatid. Kaya tayo lalago pag tayo naging tapat na katiwala. Sa mga kapatid, tayo ay manalangin. Panalangin natin ang bawat isa na sa ating pakikinig, tayo ay natututo. At sa pag tayo natuto, dapat tayo sumusunod at nagsishare sa iba. Tayo manalangin, mga kapatid. 30 seconds silent prayer and then tutuloy ko po. Let us pray. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po salamat sa panibagong buhay at kalakasan sa umaga na ito. Salamat sa patuloy na paglilinaw sa amin na ang pangungutang ay hindi magdadala ng maganda sa aming buhay. Maging ito man ay utang na iglesia, utang na personal namin mga tao na kung saan at minsan kailangan namin. Ngunit kung kailangan pa makatiis ay aming tiisin na lamang sapagkat ito ay magdadala sa amin ang bigat sa pamumuhay. Maaaring malaki ang chance na hindi kami makatulong sa gawain kung kami may utang, sapagkat ito yung aming iniisip, inuuna. At salamat sa pang-araw-araw na paggabay at pag-advise sa amin, pagpaparemind sa amin ng solusyon lamang ay magtiis sa inyo at magtiwala ng lahat ay magiging maayos kung kami ay susunod
ng tama sa inyong mga tuntunin sa amin gaya ng pagsunod ng bayan ng Israel yung kanilang tinayo yung tabernakulo. Maraming salamat po, O Diyos. At ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy nais namin isama sa panalangin ang bawat isa na narito ngayon. Una-una ang aming mga iglesia sa Harvest 2025. Ang Gapan, Peñaranda, San Leonardo Church. Sama din namin ang Sinipit Church sa kanilang patuloy na paglago, ang kaayusan at pagkakaisa ng miyembro at mga leaders, magkaroon ng magandang pananaw, layunin na naayon sa kalooban po ninyo, dakilang Diyos. Pagpalain ng mga kapatiran na patuloy na sumusuporta sa gawain dito sa lugar ng Sinipit at patuloy na nakikita ang liwanag sa kanilang mga nasasakupan. Dalangin din namin ang Saguing Dinalupihan Bataan Church sa kanilang leadership crisis na nangyayari sa ngayon sapagkat ang kanilang leader ay lumipat ng tirahan. Nawa ang bawat isa ay maghihanda sa pagtayo bilang mga leader. Nawa ito ay maging isang positive na maging isang magandang hakbang para sa pagsibol ng mga bagong leaders dito sa kanilang iglesia kung saan mas lalago ang kanilang gawain. Dalangin din namin patuloy ang iba pang mga kapatiran na may mga personal prayer request. Narito po ang sambahayan Sister Vicky Jimenez, ang patuloy na kalusugan ng bawat isa sa kanilang miyembro ng pamilya, hindi lamang sa pisikal na kalusugan, lalo higit sa espiritual. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Sweetie, Sister Hannah, ni Ate Lorna, ni Kuya Bobby, na kanilang buong pamilya. Ganyan din naman ang kasambahayan ni Nanay Nerissa, si Veronica at ang kanyang mga mahal sa buhay. Ganyan din ang sambahayan ni Ate Revy at ng buong San Leonardo Church, at patuloy na pagiging matatag ang bawat isa sa kapatiran dito bagaman mabibigat na pagsubok ang dumarating sa aming buhay. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Maria Isabel Makasakit at ang kanyang mga personal prayer requests para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganyan din ang sambahayan ni Nanay Nerissa at ni Sister Elizabeth Erese at ang kanyang mga mahal sa buhay. Ganyan din naman si Ate Mitch San Jose, sama ng kanyang buong pamilya na kung saan malayo ang kanyang asawa na trabaho, yung dalawa ng kanyang anak na sa malayo din, ay ingatan po sila sa araw-araw. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Dang de la Cruz, Sister Janet Katmaitan, si Ma'am Femi, kasama ng guys, parents, pupils, teachers, si Ma'am Rachel, si Kuya Abner. Ang dalangin din namin si sambahayan ni Kuya Edgar, Ate Christy Sabilio, Ate Sally Sanchez, Sister Tess Flores at ang kanyang buong pamilya. Ang sambahayan ni Kuya Melchor, Kuya Narsing at Kuya Monching Calas, Sister Belinda Salvaña, gayon din ang sambahayan ni Sister Helen de la Cruz Malyari at ang kanyang mga prayer request sa mga nakalusugan sa bawat isa, lalo na kila Doc Partida. Gayon din ang sambahayan ni Sister Gloria Balbito, ang sambahayan ni Brother Esmin Subat, ang kanilang kapatiran sa Sinipit Church. Gayon din ang sambahayan ni Sister ni Ma'am Nora, ang kanilang pananim, ang mga kanilang tauhan, naway maging tapat sa kanilang mga transaksyon at makita ang katapatan ng bawat isa sa kanilang pakipagtransak at naging ang kanilang tanim na ito ay iyong pagpalain na maging isang paraan kung paanong kanilang mga tao ay makita ang inyong kabutihan at pagmamahal. Maraming salamat po, Ama, sa inyong pagdinig sa aming mga panalangin. Patawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ano po? Ayan, salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Salamat sa patuloy na pagsubaybay at sa patuloy na pagkatuto pa. Tandaan natin, hindi tayo lalago sa ating sariling kakayahan. Kailangan natin ng Panginoon. Kaya maganda yung ating platform na devotional sa umaga. Nakakonect na tayo sa Panginoon at tuto pa tayo. Ano po? At tuto tayo at maiiwasan natin yung minsan din natin ay nakikita na pagkakamali na pala. Ano po? Kaya ayan, purihin ang Panginoon sa umaga na ito at sa lahat ng response. Salamat po sa inyo. Na-appreciate ko po yung response nyo. Sister Vicky, Sister Maria Isabel, at Sister Sweetie, at yung iba pa na nandiyan sa background.
Alam ko may mga kabisihan din kayo, naunawaan ko yan, papasok ang mga bata, papasok sa eskwela. So yun, ganyan talaga. Maganda na narinig natin yung ating mga dito sa devotional, mga points na maganda na po. Ayan, Sister Dang de la Cruz, salamat po, Sister Vicky, at sa iba pa na nandyan sa background. Hanggang bukas pa muli mga kapatid, ang oras 5:59 ng umaga, sakto lamang. Sister Helen, salamat po sa response. At may audit tayo ngayon, huwag mo kakalimutan, baka lumipad na naman yung jet patungo sa kung saan. Natutuwa ako sa mga sineshare mo, no? So, Ate Reby, salamat po. Ayan. Ay, Ate Reby, alam ko dyan manggagaling si Treasurer papunta ng Piñaranta. No? Anyway, nag-chat naman ako sa GC. Papadala ko yung inyong mga tarpaulin ng ADRA. Sige po. Kasi God bless po mga kapatid. Sister Nimpa, salamat po. At ayan, at hanggang bukas po muli. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided